Hear Christ the Lord. Sing choirs of angels, sing in exaltation. Sing all ye citizens of heaven above. Glory to God, glory in the highest. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him, Christ the Lord. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, ating pinagdiriwang sa araw na ito ang banal na kapistahan ni San Juan, isa sa mga apostol ng ating Panginoon, isa sa mga manunulat ng mabuting balita. Kilala din si San Juan bilang ang alagad na napakalapit at mahal na mahal ni Jesus. Saint John is known as the beloved disciple. Siya'y minahal ni Jesus hindi dahil siya'y mayaman. Hindi siya minahal dahil siya'y magaling. Siya'y minahal dahil pinili ni San Juan na maging malapit na malapit kay Jesus. Pinili ni San Juan na si Jesus ay maging puso niya. Sa mga pagkakataon na kung saan tayo, nilayo naman natin ang ating puso sa Diyos. Hilingin natin muli ang awa at pagpapatawad ng Panginoon sa mga pagkakataon ng ating pagkakasala, sa ating mga pagkukulang, para tayo ay makitang karapat-dapat na makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinandarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 Amen. Manalangin tayo.
Ama naming makapangyarihan, sa pamagitan ni Apostol San Juan, ay siniwalat mo sa amin ang iyong salitang dati ay lihim. Ipagkaloob mo ang kanyang pinaaabot sa aming pandinig ay mapakinabangan namin na may pagkaunawa at kaukulang pag-iisip. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang simula ng sulat ni Apostol San Juan. Mga pinakamamahal, sumusulat kami sa inyo tungkol sa Kanya na sa simula pa'y siya na, ang salita na nagbibigay buhay. Narinig namin siya at nakita, napagmasdan at nahipo ng aming mga kamay, nahayag ang buhay. Nakita namin siya at pinatotohanan sa inyo, at ipinangangaral sa inyo ang buhay na walang hanggan na kasama ng Ama at nahayag sa amin. Ipinahahayag nga namin sa inyo ang aming nakita at narinig upang makasama namin kayo sa pakikiisa sa Ama at sa Kanyang anak na si Hesukristo. Sinusulat namin ito upang malubos ang ating kagalakan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Panginooy magalak ang masunurit matapat. Sa Panginooy magalak ang masunurin matapat. Ang poon ay magahari, magalak ang kalupaan. Lahat kayong mga pulo ay magsaya at magdiwang. Ang paligid niya'y ulap na lipos ng kadiliman. Kaharian niya'y tapat at salig sa katarungan. Sa Panginooy magalak ang masunurit matapat. Yaong mga kabundukay natutunaw, parang pagkit sa harapan ng dakilang Panginoon ng daigdig. Sa langit ay nahahayag yaong kanyang katuwiran, sa lupa ay makikita ang kanyang kadakilaan. Sa Panginooy magalak ang masunurit matapat. Sa tapat, ang pamumuhay ay sisinag ang liwayway, sa dalisay namang puso magahari kagalakan. Ang matuwid ang gawain ay galak ang masusumpong sa maraming kabutihang ginawa ng Panginoon. Ang ginawa niyang ito'y dapat nating gunitain at sa poon ay iukol ang papuring walang maliw. Sa Panginooy magalak ang masunurit matapat. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. 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 Mga tapat na apostol ay nagpupuri sa poon sa langit habang panahon. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Madilim-dilim pa ng araw ng linggo, patakbong pumunta si Maria Magdalena kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus. At sinabi sa kanila, kinuha sa libingan ng Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala. Kaya't si Pedro at ang nasabing alagad ay nagpunta sa libingan. Kapwa sila tumakbo, ngunit si Pedro'y naunahan ng kasamaang alagad. Yumuko ito at sumilip sa loob. Nakita niyang nakalagay ang mga kayong lino, ngunit hindi siya pumasok. Kasunod niyang dumating si Simon Pedro at tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan.
Nakita niya ang mga kayong lino at ang panyong binalot sa ulo. Hindi ito kasama ng mga kayong lino, kundi hiwalay na nakatiklop sa isang tabi. Pumasok din ang alagad na naunang dumating. Nakita niya ito at siya'y naniwala. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Meron pong isang doktor na napakaganda po ng kanyang turo tungkol po sa ating kalusugan. Ang sabi po nitong doktor, pakinggan niyo po. Karamihan daw po sa mga pumupunta sa kanyang klinika ay wala naman talagang sakit. Meron daw po sila gutom. Many of the patients are not sick. They are just hungry. What kind of hunger? Ano pong klaseng gutom? Gutom po sa pahinga. Gutom po sa direksyon. Gutom po sa kahulugan ng kanilang buhay. Gutom sa tunay na pag-ibig. Gutom sa pakikipagkaibigan. Gutom sa tunay at totoong tuwa. At ang lahat ng pong yan, hindi daw po masusukat ng blood test. Madalas, tayo po ay nagkakasakit. Hindi dahil mahina ang ating pangangatawan. Hindi rin dahil tayo'y pinasukan ng bakterya o virus. Tayo'y nagkakasakit, kadalasan dahil may dinadala tayo sa ating isip at puso na hindi naman dapat natin dalhin. Amen? May mga bagay na hindi natin mabitawan. At yan ang nagpapabigat sa ating mga pangangatawan. Amen? Alam po ng utak natin, kapag nagkukunwari tayong okay lang tayo, may binubulong ang katawan mo sa'yo. Pero kapag ayaw mo pa rin makinig sa iyong katawan, sisigawan kanyan. Amen? Ang kirot ng kasukasuhan ay marahil isang pangarap na matagal mo nang sinuko. Ang pagod mo na hindi mo wala-wala, yan ay taon ng pagpapanggap mo na okay ka lang. At ang karamdaman mo, minsan hindi naman sumpa, o hindi isang hudyat, isang sinyales na pagod na ang iyong kaluluwa dahil sa marami mong maling desisyon. Amen? Akala po ng marami, ang atake po ay nagsisimula sa puso. Opo, minsan, totoo po yan. Pero minsan din, ang atake ay nagsisimula sa napakarami mong ginagawa sa puno mong schedule. Ang atake, nagsisimula yan. Doon sa trabahong ayaw mo naman talaga. Ang atake, ang sakit, nagmumula sa buhay na pinipilit mo. Kahit na alam mo, hindi naman ikaw yun talaga. Sabi nga po ng isang kasabihan, your body keeps score, but your soul keeps the script. Kung mali ang script ng buhay mo, kahit na anong inumin mong bitamina o gamot, mapapagod ka pa rin, magkakasakit ka pa rin. Amen? Pero kapag tugma yung script mo sa buhay, lalong-lalo na kung sumusunod ka sa kagustuhan ng Diyos, susunod ang kalusugan ng iyong katawan. Kaya nga mga kapatid, tandaan niyo po ang kabanalan, hindi lang po tungkol sa langit. Ang kabanalan ay tungkol din sa kalusugan ng iyong puso, ng iyong isip, at ng iyong kaluluwa. Ang taong may malinaw na kahulugan sa buhay, ang taong may layunin, ang taong may Diyos, siya'y mas buo, siya'y mas payapa, siya'y mas malusog. Tingnan po natin si San Juan Evangelista. Si San Juan, pinili po siyang apostol ng ating Panginoong Hesukristo. At hindi po siya namatay sa marahas na paraan. Habang ang ibang apostol po, pinugutan ng ulo, pinako, binalatan ng buhay, pinahirapan, ito pong si San Juan, tumanda bago mamatay. Mahaba ang kanyang buhay. Hindi po dahil swerte siya, hindi rin dahil siya'y magaling. Humaba ang buhay niya kasi malinaw ang layunin niya. Humaba ang kanyang buhay kasi malinis ang puso niya. Humaba ang kanyang buhay kasi babad siya sa presensya ni Kristo. Ang tawag po kay San Juan Evangelista
ay ang minamahal na alagad, the beloved disciple. Hindi po dahil paborito siya, kundi dahil palagi siyang malapit at pinipili niyang lumapit kay Jesus. Ayon po sa Ebanghelyo, nakahiga daw po si San Juan sa dibdib ni Jesus doon sa huling hapunan. Nandun din daw po siya sa eksena ng Kalbaryo. Siya lang ang nanatili sa mga apostol, hindi iniwan ang ating Panginoong Hesukristo. Habang ang ibang apostol ay tumakbo, nagtago. Napakatapang daw, napakalakas ng loob ni San Juan. Nandun siya, hindi niya iniwan si Jesus hanggang katapusan. Hindi hinayaan ni San Juan na maubos ang buhay niya sa takot. Hindi pinatay ni San Juan ang kanyang sarili sa pagod at sa pag-aalala. Ito po marahil ang sekreto ng kanyang mahabang buhay, liban sa pag-ibig, sa awa at grasya ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, ang kailangan mo ngayon sa iyong sakit, hindi panibagong gamot. Baka talaga ang kailangan mo ay bumalik ka sa Diyos. Amen? Baka ang kailangan mo para ikaw ay gumaling, ay ayusin mo ang direksyon ng iyong buhay. Baka ang kailangan mo ay bitawan mo na yung mga hindi nagbibigay sa iyo ng buhay. Yung iyong galit, hinanakit at inggit. Amen? Baka ang kailangan mo ngayon ay yakapin mo ang kagustuhan ng Diyos. Dahil kapag meron kang Diyos, may kahulugan ka. Kapag meron kang kahulugan, meron kang kapayapaan. At kapag meron kang kapayapaan, meron kang kalusugan. Kaya nga po sa kapistahan ni San Juan Evangelista, ipanalangin po natin, hindi lang humaba ang ating buhay, hindi sana lumalim pa ang saysay ng ating buhay. At kapag tama ang saysay, sumusunod ang iyong katawan. Ito ay payapa, ito ay masaya. Kaya tandaan, ang kabanalan po ay hindi kaaway ng kalusugan. Ang kabanalan ay kaibigan ng mahabang buhay. At ito po ang ating hinihiling sa banal na misang ito, habang pinagdiriwang nating kapistahan ni San Juan Evangelista, sana humaba ang ating buhay. Pero mahaba man yan, puno naman ng kabuluhan, ng layunin at ng katapatan sa Diyos. Kaya sabihin po natin, San Juan Evangelista, ipanalangin mo kami, tulungan mo kami ngayon at magpakailanman. Amen. Tumayo po tayo. Tinagurian si Juan bilang mahal na alagad sapagkat siya ang tapat at malapit sa puso ni Kristo. Tumawag tayo sa Diyos na nagkatawang tao, ang salitang buhay na inihayag sa kanyang ebanghelyo. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan naway maging masigasig sa kanyang apostolikong misyon na ipinagkatiwala sa kanya ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Tayo naway magsikap, isunod ang ating kalooban sa kalooban ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Tulad ni Apostol San Juan, tayo naway magkaroon ng malalim na pagkakilala kay Jesus sa pamamagitan ng pag-aaral sa mga katotohanan ng ating pananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, sabihin natin, banggitin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Ama ng salitang nagkatawang tao, habang nagdiriwang kami sa pagsilang ng iyong anak, dinggin mo nawa kami sa mga kahilingang nilalapit namin sa iyo, kaisa ng mahal na alagad na aming huwaran sa buhay Kristyano. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. We gather today in your house. We kneel down and pray.
us life. Send us your Spirit, the source of our lives, and together we will serve you with love. Manalangin kayo mga kapatid, para ng ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, gawin mong banal ang aming mga alay, at ipagkaloob mo sa pagdiriwang namin sa huling hapunan, ang lihim ng iyong salitang walang hanggan ay may mapagsaluhan bilang iyong pahayag na dinulot kay San Juan. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Salamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ang aming pasalamatan. Sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, tinatag niya ang iyong sambayanan. Ta mga apostol ay sa ligat katuwang, sa pagpapanatili ng iyong pagmamahal, na di magwawakas kahit kailan. Kaming sambayanan mo dito sa daigdig ay katibayan ng pamumuhay sa langit. Kaming narito ay tagapagpahiwatig ng pagkakaisa ng tanan sa iyong pag-ibig. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan, na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Hinabot niya ang kalis sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magpapahayag
Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, daganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ang aming Santo Papa, si Florentino aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose ang kanyang malwalhating esposo. Kaisa ng mga apostol, si San Juan Evangelista, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo,
magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po, kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa sa amin, maawa sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Kristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Silent night, oh, silent night, 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 sil
Inaanyayahan po kayo na lumuhod ngayon para dasalin natin the miraculous prayer of Padre Pio for the quick recovery and healing of our sick brothers and sisters. Heavenly Father, I thank you for loving me. I thank you for sending your Son, our Lord Jesus Christ, to the world to save and to set me free. I trust in your power and grace that sustain and restore me. Loving Father, touch me now with your healing hands. For I believe that your will is for me to be well in mind, body, soul, and spirit. Cover me with the most precious blood of your Son, our Lord Jesus Christ, from the top of my head to the soles of my feet. Cast out anything that should not be in me. Root out any unhealthy and abnormal cells. Open any blocked arteries or veins, and rebuild and replenish any damaged areas. Remove all inflammation and cleanse any infection by the power of Jesus' precious blood. Let the fire of your healing love pass through my entire body to heal and to make new any diseased areas so that my body will function the way you created it to function. Touch also my mind and my emotion, even the deepest recesses of my heart. Saturate my entire being with your presence, love, joy, and peace, and draw me ever closer to you every moment of my life. And Father, fill me with your Holy Spirit, empower me to do your works, so that my life will bring glory and honor to your holy name. I ask this in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. We ask for the intercession of our Blessed Mother Mary. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and the hour of our death. Amen. Padre Pio Petralcina, pray for us. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, pagkaloob mo ang iyong salitang nagkakatawang tao. Ipagkaloob mo ang iyong salitang nagkatawang tao na ipangaral ni Apostol San Juan ay mamalaging kananahan sa amin, pakundangan sa banal na pakikinabang sa pinagdiriwang na paghahain sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, tandaan niyo po, minsan ang sakit ay hindi nanggagaling sa virus o bakterya. Ito ay nanggagaling sa iyong loob dahil meron kang gutom. Nagugutom ka sa mga mabubuting bagay. Kasi napakatagal na ikaw ay nananatili sa mga lugar na kung saan hindi ka naman dapat pumunta, sa mga taong iyong pinapasaya na hindi mo naman dapat pasayahin. Ikaw ay nagpapagod para sa mga bagay na hindi mo namang kailangan. Hinahabol ang kayamanan habang pinapatay mo ang iyong katawan. Mga kapatid, kung gusto mo ang isang mahabang buhay kamuka ni San Juan, kailangan mong maging malapit at manatili kay Jesus. Ang kabanalan ay hindi lang susi para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang kabanalan din ay susi para sa ating kalusugan. Kaya para po sa ating assignment ngayon, kumuha po kayo ng isang kapirasong papel. Isulat nyo dyan, ano ba yung galit na hanggang ngayon hindi mo pa makalimutan? Sulat mo yung mga taong hindi mo pa mapatawad. Lagay mo din dyan yung mga trabaho na hindi mo naman dapat gawin, pero pinapagod mo ang iyong sarili. Ano ba yung mga maling desisyon mo na ginawa at paulit-ulit pa rin ginagawa hanggang ngayon? Pagkatapos mong isulat lahat ng yan, pagdasal mo, iwan mo sa Diyos, alay mo sa Panginoon, kalimutan mo na para magkaroon ng kapayapaan ang iyong puso
at yan ang maging daan ng kalusugan ng iyong pangangatawan. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at kayo basbasa ng Diyos makapangyarihan sa lahat sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.